Stream ni Tia Denny, siya ay nagbigay ng mga pagbati at kumustahan sa kanyang mga taga-subaybay. Pagkatapos ng pagbati, agad niyang tinalakay ang napiling paksa na tumutok sa nalalapit na kaarawan ni Arjean. Ayon kay Tia Denny, kaabang-abang umano ang bonggang selebrasyon ng birthday ni Arjean dahil may mga sponsors na handang gumastos para rito. Isa sa nabanggit na sponsor ay tinukoy niya bilang si M, na kilala rin ng mga manonood. Habang binibigyang diin ni Tia Denny ang usapin, ipinunto niya na malayo pa man ang birthday, nagpaparamdam na si Arjean sa kanyang mga viewers. Binanggit niya na sa isang live stream ni Arjean, mayroong nagpadala ng mensahe tungkol sa kanyang kaarawan. Ang nasabing mensahe ay mismong binasa at ginawa niyang topic sa kanyang live. Nagtaka si Tia Denny kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng gawing paksa sa live chat at comment section tulad ng mga reaksyon o issue ay tungkol pa sa birthday ang binigyang diin. Para kay Tia Denny, tila ipinapahiwatig nito na naisipaalam ni Arjean sa publiko na malapit na ang kanyang kaarawan upang magkaroon ng mga kusang loob na magbibigay ng tulong o regalo para sa selebrasyon. Bukod dito, inulit-ulit sa transcript ang bahagi ng mensahe na di umano'y natanggap ni Arjean. Alam mo ba, sa darating na birthday mo, wala kang halika. Bagamat may kalabuan ang ibig sabihin ng naturang pahayag, paulit-ulit itong binasa at binigyang diin sa live stream. Sa kabuuan, ang salaysay ni Tia Denny ay naglalayong ipakita na may mga sponsors na nakahandang gumastos para sa kaarawan ni Arjean at tila pinapakita rin na sadyang ipinapaabot ni Arjean sa kanyang mga manood ang tungkol sa nalalapit niyang birthday. Ang implikasyon nito, ayon kay Tia Denny, ay posibleng may mga kataong kusang magpapadala ng suporta upang maging bongga ang selebrasyon. Simula ang video ni Sangkay Lons sa pagbati sa kanyang mataga-suporta, kabilang ang Team Sangkay Original, Team Kalingap, Ate Edna at Kalingap Rob, gayon din sa mga OFWs, PWDs at sponsors. Nagbigay siya ng mega love shoutout bilang pagpapasalamat sa lahat ng kanyang taga-subaybay. Pagkatapos ng pagbati, ipinaliwanag niya na ang kanyang gagawing reaksyon ay ukol kay Arjean, na napapansin umano niyang aktibo sa iba't ibang mga live stream ng mga anti-kalingap. Binanggit niya na tila naglapit ng loob si Arjean sa mga sponsors at tila ito ang nagiging pangunahing target ng kanyang pakikipag-usap. Sa video clip na ipinasok ni Sangkay Lons, makikitang si Tita Berry, na tinatawag ding Ninang Berry, isang kilalang sponsor sa mga online na charity, ay nag-alok kay Arjean ng tulong para makapagsimula ng negosyo. Nabanggit ang posibilidad ng pag-aalaga ng baboy bilang kabuhayan. May kulungan na raw sila at handa silang magsimula sa 2 biik na paikutin bilang puhunan kung saan ang pamilya ni Arjean ang sasagot sa mga pagkain habang si Tita Berry ang tutulong sa panimulang kapital. Sa naturang usapan, lumitaw din ang impormasyon tungkol sa pamilya ni Arjean. Ang kanyang ina ay sumasama lamang sa ama sa pangingisda gamit ang bangkang kailangan pang maayos. Ang bangka ay hindi pa kumpleto at may kulang pang parte dahilan upang hindi ito lubos na magamit. Matapos ipakita ang clip, ipinaliwanag ni Sangkay Lons na si Arjean ay aktibong nakikita sa mga live stream ng mga kilalang anti-kalingap gaya ni Federico, Jewel Salcedo, FMT at Otang Yukaba. At tila sinasadyang makuha ang atensyon ng mga sponsors doon. Nabanggit na si Violeta at Tita Estela ay kabilang sa mga nakakausap ni Arjean sa chat at may posibilidad umanong maagawa ng sponsors ang ibang vloggers gaya ni Medet. Dagdag pa rito, pinaliwanag ni Sangkay Lons na si Tita Ninang Berry ay dati ng kilalang sponsor na tumulong kina Milin, nagbigay ng puhunan at kolong-kolong para sa paninda. At kina Lola Ligaya, nagpatayo ng bagong bahay matapos iwan ang bahay na galing sa Kalingap. Kaya naman kilala siyang may malasakit at bukas palad na tumutulong. Sa huli, nagpahayag ng paalala si Sangkay Lons, wala namang masama sa pagtulong, ngunit dapat matutong tumanaw ng utang na loob ang mga natutulungan. Binalaan niya na sana hindi mangyari sa mga bagong sponsors ni Arjean ang nangyari sa Kalingap, na matapos tulungan ay tila lumalaban at bumabaliktad pa si Arjean. Ang kanyang payo ay maging maingat ang mga sponsors upang hindi masayang ang kanilang malasakit. Tinapos niya ang video sa muling pasasalamat at panawagan. Live stream ni Tia Denny, siya ay nagbigay ng mga pagbati at kumustahan sa kanyang mga taga-subaybay. Pagkatapos ng pagbati, agad niyang tinalakay ang napiling paksa na tumutok sa nalalapit na kaarawan ni Arjean. Ayon kay Tia Denny, kaabang-abang umano ang bonggang selebrasyon ng birthday ni Arjean dahil may mga sponsors na handang gumastos para rito.
Isa sa nabanggit na sponsor ay tinukoy niya bilang si M, na kilala rin ng mga manonood. Habang binibigyang diin ni Tia Denny ang usapin, ipinunto niya na malayo pa man ang birthday, nagpaparamdam na si Arjen sa kanyang mga viewers. Binanggit niya na sa isang livestream ni Arjen, mayroong nagpadala ng mensahe tungkol sa kanyang kaarawan. Ang nasabing mensahe ay mismong binasa at ginawa niyang topic sa kanyang live. Nagtaka si Tia Denny kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng gawing paksa sa live chat at comment section tulad ng mga reaksyon o issue ay tungkol pa sa birthday ang binigyang diin. Para kay Tia Denny, tila ipinapahiwatig nito na naisipaalam ni Arjen sa publiko na malapit na ang kanyang kaarawan upang magkaroon ng mga kusang loob na magbibigay ng tulong o regalo para sa selebrasyon. Bukod dito, inulit-ulit sa transcript ang bahagi ng mensahe na di umano'y natanggap ni Arjen. Alam mo ba, sa darating na birthday mo, wala kang halika. Bagamat may kalabuan ang ibig sabihin ng naturang pahayag, paulit-ulit itong binasa at binigyang diin sa livestream. Sa kabuuan, ang salaysay ni Tia Denny ay naglalayong ipakita na may mga sponsors na nakahandang gumastos para sa kaarawan ni Arjen at tila pinapakita rin na sadyang ipinapaabot ni Arjen sa kanyang mga manood ang tungkol sa nalalapit niyang birthday. Sa bahagi ng transcript, gagawa ako ng detalyadong salaysay batay dito para mas malinaw ang daloy ng pangyayari at opinyon na binanggit. Detalyadong salaysay, nagsimula ang video ni Sangkay Lon sa pagbati sa kanyang mataga-suporta, kabilang ang Team Sangkay Original, Team Kalingap, Ate Edna at Kalingap Rob, gayon din sa mga OFWs, PWDs at sponsors. Nagbigay siya ng mega love shoutout bilang pagpapasalamat sa lahat ng kanyang taga-subaybay. Pagkatapos ng pagbati, ipinaliwanag niya na ang kanyang gagawing reaksyon ay ukol kay Arjen, na napapansin umano niyang aktibo sa iba't ibang mga livestream ng mga anti-Kalingap. Binanggit niya na tila naglapit ng loob si Arjen sa mga sponsors at tila ito ang nagiging pangunahing target ng kanyang pakikipag-usap. Sa video clip na ipinasok ni Sangkay Lons, makikitang si Tita Berry, na tinatawag ding Ninang Berry, isang kilalang sponsor sa mga online na charity, ay nag-alok kay Arjen ng tulong para makapagsimula ng negosyo. Nabanggit ang posibilidad ng pag-aalaga ng baboy bilang kabuhayan. May kulungan na raw sila at handa silang magsimula sa 2 biik na paikutin bilang puhunan kung saan ang pamilya ni Arjen ang sasagot sa mga pagkain habang si Tita Berry ang tutulong sa panimulang kapital. Sa naturang usapan, lumitaw din ang impormasyon tungkol sa pamilya ni Arjen. Ang kanyang ina ay sumasama lamang sa ama sa pangingisda gamit ang bangkang kailangan pang maayos. Ang bangka ay hindi pa kumpleto at may kulang pang parte dahilan upang hindi ito lubos na magamit. Matapos ipakita ang clip, ipinaliwanag ni Sangkay Lons na si Arjen ay aktibong nakikita sa mga livestream ng mga kilalang anti-Kalingap gaya ni na Federico, Jewel Salcedo, FMT at Otang Yukaba. At tila sinasadyang makuha ang atensyon ng mga sponsors doon. Nabanggit na si Violeta at Tita Estela ay kabilang sa mga nakakausap ni Arjen sa chat at may posibilidad umanong maagawan ng sponsors ang ibang vloggers gaya ni Medet. Dagdag pa rito, pinaliwanag ni Sangkay Lons na si Tita Ninang Berry ay dati ng kilalang sponsor na tumulong kina Milin, nagbigay ng puhunan at kolong-kolong para sa paninda. At kina Lola Ligaya, nagpatayo ng bagong bahay matapos iwan ang bahay na galing sa Kalingap. Kaya naman kilala siyang